Kaya choice mo yan. Preaching time, hindi ka makikinig. Preaching time, kung ano-anong gagawin mo. So choice mo yan. Magtataka ka, 10 years ka ng Kristiyano, matitisurin ka ba din? 10 years ka ng Kristiyano, nag-aalinlangan ka ba rin sa mga kautusan ng ating mahal na Panginoon? Ngayon, kasi hindi naman maliwanag mangaral yung mga preacher dito eh. Kulang-kulang yung preaching nila. Kaya hindi lumalago yung spiritual ko eh. Pero hindi mo tinitignan yung choice mo. Nakikinig ka ba o hindi? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, yung salita ng Diyos, hindi yan uuwing walang bunga. Kahit hindi na nga isigaw yan sa banal na pulpito eh. Kahit sabihin lang yan ng simple lang, pag tumama sa iyo at tinanggap mo, ibig sabihin yan, gustong mangusap sa iyo ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. So, kapag hindi lumalago ang Kristiyano, hindi nagkakaroon ng matibay na faith, ng kami na mahal, hindi nagkakaroon ng wisdom, choice niya yun. Dito mga minamahal, sabi nga ng Biblia, kahit yung pananampalataya mo, parang bata lang, hindi mo kailangan maging matalino dito. Pag nakikinig ka ng Word of God, come to God as you are. Kung ano ka man. Sabi nga ng Bible, childlike faith eh. Hindi mo na kailangan maging matalino ka pa o mataas pa ang posisyon mo sa gobyerno, sa kumpanya, para yung Word of God, maunawaan mo. Hindi po. Kahit parang bata ka lang dyan, basta pinakikinggan mo, pinaniniwalaan mo, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Everybody say Amen? Kasi sa Word of God, dito aalisin yung mga katanungan natin. Dito masasagot yung mga katanungan natin sa paglilingkod po natin. Everybody say Amen? Sometimes, ang daming Kristiyano, ang daming tanong until now. Ang daming tanong sa mahal na Panginoon, ang daming tanong sa buhay niya. Pero never niyan tinanong yung kanyang mga choices. Pag-araw ba ng banal na gawain, ako ba'y dumadalo palagi? Pag-araw ba ng pagsamba, ako ba'y sincero na nagpupuri sa Diyos? Dapat tanongin natin yung ating sarili bago natin tanongin ang mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, yung salita ng Diyos ng ating ilawan, ating gabay, wala nang iba. So, mga minamahal, imaginein mo yon, pag kulang ka sa Word of God, hindi ka equipped, pero meron kang konting alam, imaginein mo yon na yung naglalakad ka sa madilim, tapos yung lampara, yung ilaw mo, napakaliit. Matitisod ka sa daraanan mo. Everybody say Amen? Napakadilim ng sanlibutan ito. Napakadilim ng mundong ito, tapos yung lampara mo, ganito lang kaliit. Hindi mo makikita yung daraanan mo. Kaya dapat yung Word of God, binabasa natin, binakikinggan natin, sinasa puso natin, minemeditate natin. Sabi ng Biblia, yan yung ilaw mo eh. Yan yung gabay natin. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Psalms 25 verse 4 up to 5, pakibasa po. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 25, talatay 4 hanggang 5. Ituro mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Patnubayan mo ko ng iyong katotohanan at ituro mo sa akin sapagkat ikaw ang Diyos na aking kaligtasan. Sa iyo'y maghihintay ako buong araw. Ganyan dapat yung panalangin natin. Gaya ng panalangin ni Haring David. Mga minamahal, ituro mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Sa buhay natin, anong reflection yan? Guide me, O Lord, sa lahat ng aking ginagawa. Everybody say, Amen? Saan ba nakakasingit yung kaaway sa buhay natin? Sa sinasabi ba natin? Sa iniisip ba natin? Hindi po. Sa mga ginagawa natin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kahit sabihin mong, hindi na ako dadalo sa banal na gawain. Narinig ng kaaway. Sabi niya, hindi na siya dadalo sa banal na gawain. Pero nagbago yung isip mo, dumalo ka sa banal na gawain. May nagawa ba yung Diablo? Wala. Palawakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, walang magagawa ang Diablo sa iniisip natin, sa sinasabi natin. May magagawa lamang siya doon sa ginagawa natin. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. O kapag hindi ka na dumalo, doon na makakilos ang Diablo. Magkakaroon ka ng mga pag-aalinlangan.
Hindi mo namamalayan, nanlalamig ka na. Kasi doon na siya kumikilos sa ginawa mo. Pero kahit sinabi mo hindi ka dadalo, pero dumalo ka, walang nagagawa ang kaaway. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Yan napakahalaga ng decision natin. Ating mga choices in life, mga minamahal, na sabi nga ng Biblia, kung gusto mo ng wisdom, ask wisdom sa mahal na Panginoon. Sa iyong mga gagawin. Kasi ang Diyos, mga minamahal, napaka-fair ng ating mahal na Panginoon. Sobrang napaka-fair ng Diyos. Hindi niya tayo hahayaan na masadlak sa isang sitwasyon na ikakapahamak natin nang wala siyang ginagawang intervention. Everybody say amen? Sa Biblia po yan, napakalinaw niyan. Hindi po papabayaan ng Diyos ang kanyang mga anak na mapahamak o masadlak sa isang mahirap na sitwasyon nang hindi po siya nag-intervene. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nasa Bible yan. So minsan, ang mga Kristiyano, bakit nandun sa isang sitwasyon na napahamak sila? Isa lang ibig sabihin yan. Inignore nila yung divine intervention ng mahal na Panginoon. Ganun yan. Bago ka pa matukso, bago ka pa magkasala, paulit-ulit mangungusap ang Diyos sa iyo. Anak, huwag mong gawin. Anak, huwag kang pumunta doon. Anak, huwag mong pakialaman yan. Inignore mo yung pangungusap ng Diyos. Kapag ang Diyos nag-i-intervene, ibig sabihin yan, mayroong masamang mangyayari. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi ganyan po ang mahal na Panginoon Very fair. But of course, we have freedom of choice. Kapag in-ignore natin yung divine intervention ng mahal na Panginoon, wala nang magawa ang Diyos kapag hinarap mo yung consequences. Maliban na lang na ikaw ay bumalik sa Kanya. When you realize na nagkamali ka, nagkasala ka, at nagsumamo ka, humingi ka ng tulong sa Diyos, kukilos pa rin ang ating mahal na Panginoon. Pero kapag siya nag-intervene na, o yung tinatawag na divine intervention, mga minamahal at inignore natin, pinabayaan natin, mayroong consequences po yan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sobrang tuso ng kaaway. Sobra. Kung hindi kanya madala sa kasalanan, nakikita ng kaaway, hindi kanya kaya sa kasalanan. Nakikita ng kaaway, hindi kanya kayang mapasuko. Kahit may karamdaman ka, nagpupuri ka, dumadalo ka sa banal na gawain, hindi ka nagpapaawat. Nakikita niya, naghahanap siya ngayon ng weak spot. Ano kayang gawin ko? Isipin ng kaaway. Stressin ko kaya itong Kristiyano na to para mag-alinlangan. Hindi ka kayang gawin ng Diyos, hindi ka kayang dali ng kaaway sa kasalanan, hindi ka kayang pasukuin ng kaaway sa karamdaman. Ang gagawin niya, stressin ka niya. At kapag na-stress ka na, doon ka na mag-aalinlangan sa mahal na Panginoon. Kaya napakatuso ng dyablo. Everybody say amen. Kaya nga, be careful, mga minamahal, sa ating mga choices in life. Kaya nga sabi ng Bible, show me, O Lord, your ways, and teach me thy path. Kasi kapag ganyan yung prayers po natin, mga minamahal, papakinggan po yan ng Diyos. Isang tiyak na bagay po yan. Papakinggan po yan ng ating mahal na Panginoon. Pero minsan, hindi natin alam, tinutugon pala ng Diyos yung prayers natin na gano'n. Mahal na Panginoon, guide mo ako. Mahal na Panginoon, pangunahan mo ang aking buhay. Hindi natin alam minsan, tumutugon na ang Diyos. But sometimes, mga minamahal, hindi natin napapansin, nai-ignore natin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Always seek the Lord's guidance before it's too late, mga minamahal. Kasi marami naman example sa Bible yan Ano nangyari kay Samson? Alam niyo po ba, si Samson, bago maputol yung buhok niya, at bago siya madakip ng mga Palestinian army, at bago siya ma-torture, at bago siya mamatay, 3 beses nag-intervene ang Diyos sa buhay ni Samson. Imagine, 3 beses. Hindi natin babasahin, haba tayo.
3 beses pinakita ng Diyos kay Samson na hindi totoo yung ipinapakita sa kanya ni Delilah. 3 beses pinakita ng Diyos kay Samson na masama yung balak ni Delilah. 3 beses pinakita ng Diyos kay Samson na mapapahamak siya kay Delilah. Everybody say amen. Pero ang ginawa ni Samson, in-ignore niya yung pangungusap ng Diyos. Bakit? Nabulag na siya sa sobrang pag-ibig niya kay Delilah. So ano nangyari? Alam natin, napahamak si Samson. Mga minamahal, imbis na siya yung tagapagtanggol ng Israel that time, ano nangyari? Siya yung naging bihag. Palawakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Naging bihag. Ang Diyos ba hindi naging fair kay Samson? Hinayaan niya lang ba na madaya si Samson? Hinayaan niya lang ba na matukso si Samson? Hindi po. 3 beses ang Diyos nag-intervene. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Walang pag-ikakaiba yan sa buhay natin. Mahal na Panginoon, bakit ang hirap ng buhay ko? Mahal na Panginoon, bakit hindi ko nakuha yung gusto ko, yung plano ko, yung pangarap ko? Pag-aralan mo maigi. Mahal na Panginoon, bakit lugmok ako sa ganitong sitwasyon? Kalagayan ko ngayon, ang pangit. Pag-aralan mo maigi. Did God intervene? Did you listen to the voice of God? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Malinaw yan sa Bible. Hindi tayo kahayaan ng Diyos na masadlak sa isang sitwasyon, na tayo matatrap, na tayo walang kalaban-laban, nang hindi siya nag-intervene muna. Palakpakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Nangyari ba yan? Hindi lang kay Samson. Sa bayan ng Israel. Terrible yung kanilang pinagdaanan. Basahin na natin. Matatapos na po tayo. Jeremiah chapter 7, 25 up to 26. Matatapos na po. Ang aklat ng Propeta Jeremias, kabanatang 7, talata po ay 25 hanggang 26. Mula ng araw ng inyong mga magulang ay magsilabas sa lupain ng Ehipto hanggang sa araw na ito. Aking sinugo sa inyo ang lahat kong lingkod na mga propeta, na araw-araw ay bumabangon ako ng maaga at sinugo ko sila. Gayon may hindi sila nakinig sa akin o nangagiling man ng kanilang pakinig, kundi ipinagmatigas ang kanilang liig at sila ay nagsigawa ng lalong masama kaysa kanilang mga magulang. Palakpakan natin ang salita ng Diyos, mga minamahal. Napakalinaw. Times of Israelites, many times, hindi lang 3 times. Many times, nagsugo si Propeta Jeremias ng kanyang lingkod sa bayan ng Israel para warningan sila. Sabi pa ng Biblia, araw-araw at tuwing maaga pa. Ganoon yung mahal na Panginoon. Magbigay ng warning. Dahil matindi yung kanilang kahinatnan eh. So, ganoon yung ginawa ni Propeta Jeremias. Every morning, nagsisend siya ng kanyang lingkod para warningan yung bayan ng Israel, magsisi kayo. Magbalik loob kayo sa Diyos. Talikuran yung mga masasamang gawa. Pero nung ginawa ng bayan ng Israel, nagmatigas ang kanilang leeg. Ano ibig sabihin nun, mga minamahal? Metaphorical yun. Pag nagmatigas yung kanilang leeg, hindi sumang-ayon. Palakpakan natin ang ating mahal. Hindi sila sumang-ayon. So, kasi yung kanilang pinanghawakan dyan, mga minamahal, kung basahin mo yung buong chapter na yan, nandoon daw yung templo ng Diyos sa kanila, which is totoo. Pero, bagamat nandoon yung templo ng Diyos sa bayan ng Israel, that time, iniisip nila, they will always be protected by God. Yun yung kanilang pananaw. Iniisip nila kahit anong klaseng pamumuhay mayroon sila, basta nandun yung templo ng Diyos, ay protektado sila. Doon sila nagkamali. Everybody say, Amen? So, araw-araw, nagbibigay ng warning ang mahal na Panginoon through Prophet Jeremiah. Every morning. Pero, sabi ng binasa natin, imbis na sila'y magbago, imbis na sila'y makinig, imbis na sila'y tumalima, ang sabi ng Biblia, lalo pa silang naging masama kesa sa kanilang mga magulang. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kung masama na ang kanilang mga magulang from the slavery of Egypt, yung mga generation na yon, ang sabi ng binasa natin, mas naging masama pa sila. Bagamat nandun na yung warning, yung intervention ng Diyos dahil mapapahamak sila. So, ano nangyari, mga minamahal?
Ayun na nga, nabihag sila ng Babylonian Empire. Malaya na sila sa Egypt. May sarili na silang buhay. Pero dahil hindi sila nakinig sa pangungusap ng Diyos, hindi sila nakinig sa propeta ng Diyos, mga minamahal, sobrang hirap yung kanilang dinanas. Pag-aralan mo ang Book of Jeremiah 7 and 8, ang sabi doon, mas pinili na ng mga Israelita na mamatay na lang kesa maging alipin. Mas mahirap po yung dinanas nila. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya yung Diyos ganon, very fair. Dahil alam ng mahal na Panginoon na matindi yung kanilang pagdaraanan sa kamay ng Babylonian Empire. Kaya araw-araw, nagre-remind siya. Araw-araw may pinapadala siya para mag-remind sa kanila. Pero in-ignore nila yon. Everybody say amen. So bakit napahamak ang mga Israelita? Alam na natin ang sagot. Because of their choice. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. So anong lesson? Dito, anong lesson? Do not ignore God's message. Do not ignore God's revelation. Everybody say, praise the Lord. Alam niyo mga migratory birds, mga minamahal? Yung mga ibon na sama-samang lumilipad at pupunta sa isang lugar for a season, at after nun, lumilipat sa ibang lugar, sama-sama ulit sila. Alam niyo po yun? Tawag yun migratory birds. Hindi ko lang ma-eksakto kung yun talaga. Ano yung pamamaraan ng mga ibon na yan? Ibon lang yan. Ikumpara mo naman sa utak ng tao, layo. Pero ano yung pamamaraan ng mga ibon? Kapag sila'y nasa isang lugar at aalis sila, kaya sila aalis sa isang lugar kasi alam nila may kapahamakan. Everybody say amen. Pero ano yung kanilang pamamaraan? Wala pong nagsasabi sa kanila, mga minamahal. Wala. Anong pamamaraan ng mga ibon na yan? Instinct lang. Yung mga signs ng climate. Kapag ka nararamdaman ng mga ibon na malakas ang magiging bagyo, magkakaroon ng tsunami sa lugar na ito, magkakaroon ng thunderstorm sa lugar na ito, umaalis silang lahat. Palakpakan natin ang Diyos! Kasi ang anak ng Diyos dapat. Mga minamahal, dapat may wisdom tayo. Ibon na yun bumabase lang sila sa kanilang nararamdaman sa climate, sa signs ng panahon, nakakaligtas sila sa kapahamakan. Dapat mas higit ang anak ng Diyos na tayo'y laging kumakausap sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. So, of course, nandito naman tayo sa mundo, wala namang perpekto. Amen po ba? Walang perpektong Kristiyano. Hanggat nandito tayo sa lupa, capable pa din tayong magkasala sometimes, occasionally, capable tayong magkaroon ng wrong choices in life. Kaya nga pinagpala ka kapag Kristiyano ka na, highly favored ka. Everybody say amen. So ano ibig sabihin ng highly favored? Dumarating yung times na nagkakaroon tayo ng wrong choices in life, pero hindi tayo hahayaan ng Diyos na matrap lamang doon. Gagawa ang Diyos ng escape way para tayo alisin doon. Para natin naman ng Panginoon. Kaya nga pinagpala tayo, we are highly favored. Sometimes nami-miss natin yung blessing ng mahal na Panginoon. Pero hindi doon nagtatapos yan. Everybody say, amen. Pag na-realize mo, mahal na Panginoon, nagkamali ako, forgive me. Yung na-miss mo na blessing, i-restore ng mahal na Panginoon yan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi nga ng Biblia, God will always make a way when there seems to be no way. Kapag nasa sitwasyon ka na, mga minamahal na wala ka nang nakikitang daan, ibig sabihin nun, na-ignore mo yung God's intervention. Kaya nga, wala ka nang makitang hope. Wala ka na makitang pag-asa, wala ka na makitang possibility kasi na-ignore mo yung pangungusap ng Diyos. Pero ang sabi ng Biblia, God will always make a way ever, even, sabi ng mahal na Panginoon, there seems to be no way. Everybody say, amen? He will restore us. Kung nagkaroon ka ng wrong choices in life at maraming nawala sa iyo, but dumating sa point ng buhay mo, you realize na nagkulang ka, nagkasala ka, nagpakumbaba ka, i-restore yan ng mahal na Panginoon. Everybody say amen? Everybody say praise the Lord. Ganon kasi, highly favored nga tayo eh.
Pero huwag mo namang sadyain na magkamali ka palagi. Kasi bagamat ililigtas ka ng mahal na Panginoon paulit-ulit, naharapin mo naman yung consequences. Sino ba naman ang gusto ng consequences? Palakpakan natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, He will always provide us escape way. Natrap ka sa iyong wrong decision, sa iyong wrong choices, natrap ka, wala kang makitang lagusan, paalis. Pag tumawag ka sa mahal na Panginoon, because you are highly favored in the sight of God, mga minamahal, God will always make a way. God will always, mga minamahal, give us escape way. Everybody see amen? Last verse na po, maganda na ang mga maawit manunukto. Isaiah 43 verse 19. Basahin po natin, mga minamahal. Ang aklat ng Propeta Isaiah, Kabanatang 43, 19. Narito ako'y gagawa ng bagong bagay. Ngayon, yao'y ilalabas. Hindi ba ganinyo nalalaman yaon? Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, I will make a way in the desert. Kasi ang wilderness, yan ay lugar ng kawalan. Mga minamahal. So kung tayo nagkaroon ng mga wrong choices in life at pakiramdam natin, iniisip natin na tayo lumalakad sa wilderness na parang walang direksyon ang ating buhay, ang sabi ng mahal na Panginoon, I will make a way for you. Palakpakan natin ang ating mahal. I will make a way. Yan ang pangako ng Diyos. At umang sabi niya, sa Tagalog, ako'y gagawa ng bagong bagay. Ngayon, yao'y lalabas. Hindi ba ganun yung malalaman niyaon? At gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Ano yung ibig sabihin ng rivers in the desert? Mga minamahal, pag-asa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pag-asa. Kasi pag sinabing desert o wilderness, isang lugar yan ng kawalan. Walang kapag-asa dyan. Wala ka nang ligtas dyan. Diyan ka na mamamatay, diyan ka na makukulong, diyan ka na maiiwan kapag napunta ka dyan. Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, I will make rivers in the desert. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nangyari ba yan? Literally? Yes. Literally nangyari, panahon nila Moses and Joshua. Uhaw na uhaw ang mga Israelita. Sa gitna ng disyerto, ang Diyos nagpapalitaw ng mga bukal ng tubig. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So sa panahon natin, that is spiritual. Everybody say, Amen. Sa panahon natin, spiritual yan. Minsan yung pangit nating sitwasyon, yung pangit nating kalagayan, para tayong nasa gitna ng kawalan. Para nasa gitna tayo ng disyerto. Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, I will make a rivers in the desert para sa iyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ganyan ang Diyos. Bagamat nilikha niya tayong merong freedom of choice, free will to make decisions in our lives, at nagkamali man tayo, He is always ready to restore us. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Of course, sa ating mga wrong decisions, sa ating mga choices in life, mayroong consequences yan. So meaning, may mga nawawala sa atin. Minsan nami-miss natin yung blessing, nami-miss natin yung opportunity, nawawala. Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, kapag nagpakumbaba ka, nagsisi ka, He will restore yung mga nawala sa iyo. Ibabalik ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. We are highly favored. Mga minamahal. But we need, sa buhay natin ito, sa ating paglilingkod, as a Christian, we need always wisdom and discernment. Everybody say amen? Dahil ang diablo, tusok, madaya. Kaya kailangan mo ng karunungan, kaunawaan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. At lalong higit, of course, matinding prayer. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, yung prayer ni David, dapat yun yung prayer natin sa ating buhay. Marami ako napapakinggan pag nagpapakounsel. Ang lungkot ng ibang Kristiyano. Wala po kaming makain na maayos.
Wala kaming pambayad sa mga bills. Pero kapag kinausap mo ng maigi, hinanap mo yung root cause, nasa way pala ng pamumuhay yung problema. Bili na kung ano-ano, hindi naman kailangan. Gastos dito, gastos doon, pero may mga kailangang i-priority. Kaya pag dumating na yung due ng priority, problema na. At sasabihin na ng Kristiyano, diablo kasi ito eh. Kaaway kasi ito eh. Pero hindi mo nakakalimutan mo, ikaw ang nagdesisyon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya sabihin natin, mahal na Panginoon, ikaw ang magdesisyon sa buhay ko. Dahil alam natin, yung sarili natin, we fail. Nagkakamali tayo minsan, mga minamahal. Ang sabi nga ng awit na ating aawitin, lead me, Lord. Laging pangunahan mo kami, mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Habang tayo umaawit, awitan na po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Habang binulay-bulay po natin yung banal na mensahe ng Diyos sa gabing ito, awitin po natin ang isang awitin, mga minamahal. Tunay tayong pinagpala, mga minamahal. Our God is a God of restoration. Hallelujah.